Okay, so good morning sa inyo. Ngayon ay February 5 and mag-harvest lang ako ng 2 peraso dito. Hindi kasi ako, may dalawa pa kasing bakante dun sa tindahan ni Kuya Jojo nung hapon nung naghatid ako ng 4 na peraso. So ngayon ko na lang pupunuan. Pero kung nakabenta siya kagabi, siyempre bawas na yan. Pero at least unti-unti natin itong bawasan. So meron tayong 36 pieces. Tama ba? Kasi ito wala pa tong bawas eh. So ito yung next natin. Busin ko lang yun. Pero magka-batch naman yan. Batch 39. Tapos ito yung kahapon na nilipat ko ng alas 5. Alas 5 na yata ng hapon yun. Ayan. So 90 pieces. So meron tayong sobrang 6 na dun sa bahay. And bala kong ilagay yun sa 1.5 containers. Kasi 'di ba? Gagawa ulit tayo ng panibagong series ng Easy Hydroponics 101. Bigger version naman. Kasi yung dati nating version is ito, ganitong setup. 'Di ba? Kung maalala nyo, ganyan setup. Pero ang issue kasi dyan, or ang nakakatamad dyan, yung pag-refill. Tsaka mahirap linisin yung container pala. Isa pala sa drawback niyan. Ang hirap linisin ng container kasi ang liit nung bottled water. And ayun, kaya pupunta tayo ng 1.5. Pero kung meron kayong mga 2 liters o kahit mas mataas na liters, ang best siguro mga 3 liters eh. Kung may ganun kayong mga container, hindi naman kailangan bottled water. Basta any plastic container na pwedeng lagyan ng tubig or na nutrient solution. And de-designan lang natin na may ilalagay natin yung mga net caps natin. And yun na, working na yun. Ang maganda rin kasi kung malaki yung container ng tubig mo is hindi siya basta-basta or hindi siya agad-agad iinit. Yan, isa yun. Anyway, ayan, pinakita ko lang sa inyo. So, hindi natin papakilaman yan. Pakita ko lang yung detalye. Hindi ko sure kung nakikita nyo. Dito. Pero nakasulat dyan. Kita ba? Hindi eh. Merong ano kasi. Pero may nakasulat dyan. 2026 batch 04. So ito yung batch 4 natin ng 2026. Na tinanim natin noong January 23. At i-harvest natin ng March 6. Yan. So March 6 pa ang harvest yan. Pero alam nyo naman na ito is February 7 pa ang harvest. Pero nag-harvest na tayo. Kasi wala na tayong supply. Na paaga ng kaunti. At saka ito yung susunod nating batch, which is mas konti. Ano lang to? 60 pieces. Kasi ito yung may problema dun sa isang box eh. Pero after nyan, the rest, ayun pala, pag naubos ko pala to, may 2 box akong lilinisin. Pero nililinis ko na kaagad. As much as possible, sinasabi ko sa sarili ko na linisin na agad yan. Para mai-prepare na dito. Para pag kailangan ko ng box, wala nang problema. Nandyan na lang sila. Kukunin ko na lang tapos i-display dito. So after nyan, ito nga yung next na batch natin. So yung next tanim naman natin ay ano lang, 75 pieces dito. So 5 boxes yun. Then 90 pieces ulit dito. Then after nyan, ito naman. So alternate tayo ng 75 and 90. Pero pag naayos ko na to, or nailagay ko dito yung panibagong setup, kasi gusto ko yung ganun eh. Alam ko meron pa akong 1x1 dun eh. Pero wala akong ganyang kataas pala. Iba pala yung design na nasa isip ko. Basta pag nailagay ko na dun, kompleto na ba? Oo, kompleto na. Basta maayos ko lang to. O pwedeng yung plastic na lang ayusin natin, tsaka yung pagkaka-orient ng mga PVC para hindi siya nahihirapan o hindi siya basa-basa mapunit. Yun na lang siguro yung ayusin natin dyan. So malamang mamaya asikasuhin ko na yan. Para kompleto na tayo dito, 90. Tapos kung magkakaroon naman tayo ng isang setup, is malamang dito na lang for experimentation, mga excess, siguro double layer, marami ako naiisip. Then doon sa kabila, ang project natin isang A-frame. Tapos marami pa akong dapat gawin na hindi ko ginagawa dahil tamad ako.
Okay, problema ko yun. Ito pala, pakita ko sa inyo yung spinach. Yun. Okay, no? So ano lang to, nandito lang nakatanim. Hindi ko siya pinapakalaman. Dinidiligan ko lang. Ayan, may mga damo-damo pa. Ito yung spinach. Ayan. So kahapon malakas ang hangin. Tas itong halaman na to, itong dilaw, natuyuan ng lupa. Makapansin mo naman, ito yun na ano na rin nalanta na yung dahon. Kasi tuyo na yung lupa. Sa sobrang lakas ng hangin, na itumba yan ng hangin. And isa pang issue ko, is nakakapasok pa rin yung pusa. Kasi nga, ang iniiwasan ko kasi dumumi sila dito, which is yun yung ginagawa nila. Yan, minsan dyan sila dumudumi. Nung last time dito, yung sa nilinisan kong tanglad, nandyan. So, kailangan maglinis na rin. Ulit ako dito. Ayun. Pero usually yun naman, hindi naman nila pinapakalaman yung tanim. Pero as much as possible, wala silang dumi dito sana. Iniisip ko pa kung paano ko aasikasuhin talaga, aayusin. Tsaka yung mga lumang kahoy, bumigay na rin naman tingnan ko na lang kung paano na mas magiging maayos yung setup dito. Pwede maglagay akong pag ganon, just pag ganon. Pero ito kasi may dito may butas baka dyan sila lumulusot o kaya itong green screen na lang siguro gagamitin ko para mas madaling i-set up. Mas magaan pa. Ayun. So yun lang. Wala naman tayong masyadong kakaiba ngayon. And anong date ba ngayon? 5 pa lang Nagtanim na kasi ako ng tanglad nung 1. So sa 15 na ulit. Pero baka asikasuhin din natin yan. Mga tanglad natin. Okay, so almost done na tayo sa 90-90-90. Then no projects naman tayo. Nagpo-post pa rin ako, nag-encourage pa rin ako sa mga gustong matuto. Para dun nga sa next possible business setup, which is indoor nursery. So far, wala pa. Wala pa nagko-contact. Baka tinatamad sila mag-aral. Well, anyway, tuloy-tuloy lang tayo. Kasi yun nga yung mangyayari. Kung walang gusto ng ganung setup, ako ang gagawa. Titingnan ko na lang kung paano ko siya mamamanage. Pero palagay ko, pag nag-expand ako ng ganito ulit, alamang hindi ko na kaya mag-isa yon. Possible, kumuha tayo ng part-timer. Ang pinakamabigat kasing trabaho dito is yung cleaning tsaka preparation ng grow box. Kasi matagal din naabot din ako more than 30 minutes dito. Madali lang naman yung transferring. Kasi enjoy naman, lipat-lipat ka lang. Yan, maasikaso yung cleaning. Yun yung pinakamaasikaso part. The rest, goods naman ako. Wala na ako masyadong problema dun sa the rest. Enjoy ka talaga pag harvesting. Pero tingnan natin kung kailangan pa natin ng extra hand ton. Pero usually, pag mag-expand ulit tayo ng ganito, bago tayo mag-expand, gagawa ako ng mas mataas na setup. So from 1.2 yata to, gagawin natin siyang 1.7 or 1.65. 160, mga 165, 163 cm lang naman kasi ako, yung tangkad ko. Gusto ko ganun lang. Para mataas. Tapos baka laparan natin ng konti yung width. Pero tingnan natin kung ano mangyari. Kasi tataas ng kaunti Naman tataas yan ng mga ganito. Yan dyan. Matataas yan ng ganyan. Tapos yung peak height niya minus 20 cm. Ganun na yung ganun yung slanting niya. Ganun lang ginagawa ko. Para hindi masyadong komplikado. And yung height naman niya from ground, okay na yan, 40. Alam ko 40 cm yan. Huwag na nating itaas. Sakto na yan. Kasi para pag nagbe-bend ka, maabot mo yung pinakadulo. Pag tinaas mo kasi, baka tumama ka na dito sa box. Depende. Yan. Yun lang naman na nasa isip ko. Well, that's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. So kung may tanong lang kayo dyan. Pero alam nyo naman siguro yung sagot dyan. Kayang-kaya nyo na yan.
So again, walang mga pH down itong bago natin. Bye-bye!